There's life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong verse na pagpabulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa 2 Samuel 23 verses 1 to 7. At ito po ang sinasabi. Ito po ang huling pangungusap ni David. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya'y nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway. Parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon, pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang nagbigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon, walang mga has dumampot sa kanila. At upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Ito po ang isang maikling tula na naitala na huling pangungusap ni David, ni Haring David. Huling pangungusap ni David. Ang ating Diyos ay pinili si David na maging hari ng Israel at ganun din na maging salmista ng Israel. Narinig ni Haring David ang tinig ng Diyos. Ang ating Diyos ay sabi niya na magtatalaga siya ng isang hari kapag nagtalaga tayo ng isang haring matuwid, isang matuwid na tao na naghahari sa kanya ang Diyos. Ito ay parang isang liwanag, no, sa umaga at sinag ng araw, no, pagkatapos ng ulan. Ganun din, ang Diyos ay gumawa ng isang tipang magpakailanman, walang katapusan sa pamilya ni David. Ngunit, ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad daw sa mga tinik na naipon at tutupukin. Kung tayo po ay susunod, kapag tayo ay susunod sa mga utos ng Panginoon, tayo ay mamumuhay na may pagpapala. Hindi po ibig sabihin noon that everything will be perfect. Dahil si Haring David ay meron din po siyang share ng opposition at kasalanan. Ngunit ang kanyang buhay po ay pinagpala by the presence of God. And David was also a blessing
to His nation, and to the world. Ang susi po dito ay para malaman natin matanggap natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang susi po rito ay alamin natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan sa pagbabasa ng banal na kasulatan o ng scriptures at patuloy na sundin ang utos na may sigla at sigasig. Sabi nga po sa Philippians 4:9, whatever you learn or receive or heard from me or seen in me, put it into practice, and God will be, the God of peace will be with you. Isagawa nyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kayo po ang nagtaas kay David mula sa isang pastol hanggang sa maging hari. Naway, tulungan na kami na makita namin ang layunin niyo sa aming buhay at patuloy naming madama ang iyong pagpapala upang magpatuloy ang gawain na itinakda nyo para sa amin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.